Kawayan na ginugulay, matutulis at patusok na itsura. Nakakain ka na ba nito? Alam mo ba na ang gulay na ito ay marami palang benepisyo na sobrang nakatutulong para sa ating kalusugan upang tayo ay magkaroon ng maganda at malusog na pangangatawan. Maaaring kapag nalaman mo ang mga benepisyo ng gulay na ito ay baka piliin mo na rin magtanim ng kawayan sa inyong bakuran. Kaya bago ang lahat ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para palagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Pamilyar ba sa iyo ang gulay na labong? Ito ay yung mga matutulis na umuusbong mula sa lupa at kadalasan natin itong nakikita at hindi pinapansin sa mga kagubatan kung saan may mga kawayan dahil ang karamihan ay hindi pamilyar dito. Ang labong ay ang batang tangkay o usbong ng kawayan at kalaunan kapag ito ay lumaki ay magiging isang kawayan na rin ito. Inaani ang labong kada ika-6 na araw. Magmula nang sumulpot ang usbong nito sa lupa, pero ito ay depende sa taong aani at uri na rin ng kawayan dahil kapag ang labong ay gumulang na ay magbibigay ito ng mapait na lasa kapag iyong niluto at ang kadalasang luto sa labong ay ginataan o kaya naman ay ginisa at marami pang iba. Alam mo ba na ang nilutong labong ay siksik sa mga sustansya tulad ng amino acids, calcium, protein, vitamin C, vitamin E at fibers? Kaya naman ang labong ay isa rin sa superfood sapagkat ito ay may mataas na source ng nutrients. Kaya naman ang labong ay isa rin sa superfoods sapagkat ito ay mayroong mataas na source of nutrients at health beneficial properties. Number 5, nagbibigay at nagpapabalik ng gana sa pagkain. Ikaw ba ay nakakaranas ng kawalang gana sa pagkain? Kahit gaano kasarap ang pagkain, ang kawalang gana sa pagkain ay maaaring dulot na rin ng matinding stress, constipation, o maaaring galing ka sa isang lagnat o sakit. Kaya upang bumalik ang iyong gana sa pagkain, ay inirerekomenda ang pagkain ng labong dahil ito ay nagtataglay ng mataas na dami ng cellulose. Ang pagkakaroon o pagdadagdag ng cellulose sa iyong katawan mula sa pagkain ng labong ay napatunayan na nakapag-i-stimulate o nagpapabalik ng iyong gana sa pagkain at nakakatulong ito upang pagandahin ang regulasyon ng ating sikmura. Number 4, nakakatulong mapalakas ang immune system. Nakakatulong din ang pagkain ng labong upang ilayo tayo nito sa mga sakit sapagkat ito ay nagbibigay lakas para sa ating immune system. Ito ay dahil na rin sa taglay na vitamin C ng labong na siyang kilalang pampalakas ng immune system. Ang pagkonsumo ng labong at ang taglay nitong vitamin C ay tumutulong sa ating katawan para sa produksyon ng white blood cells na responsable para labanan ang impeksyon. Bukod sa mga citrus fruits, ang labong din ay isa rin sa source ng vitamin C at ang pagdadagdag ng labong sa iyong dieta ay makakatulong na mapanatili na maayos na mapagana ang ating immune system. Number 3, pinapaganda at nagbibigay proteksyon sa balat. Lingid sa ating kaalaman na ang pagkain pala ng labong ay mayroon palang benepisyo kung ikaw ay mayroong mga problema o iniinda sa iyong balat sapagkat isa ang labong sa antioxidant powerhouse na nakakatulong upang bigyang proteksyon ang balat mula sa free radicals na dulot ng polusyon at radiation. Naglalaman ang labong ng vitamin C at nagbibigay ng hydration at ang mga ito ay lubos na kailangan o isang importanteng sangkap upang makagawa ang ating katawan ng collagen at upang ma-repair ang ating body tissues. At ito ay upang maiwasan ang pagkulubot ng ating balat. Number 2, nagpapababa ng antas ng kolesterol at inilalayo tayo sa banta ng diabetes. Bukod sa bisa at husay na taglay ng labong para sa ating balat, ito rin ay mayroong positibong epekto para sa ating cholesterol level at blood sugar sapagkat ang pagkain ng labong ay naglalaman ng soluble fiber na tumutulong upang pababain ang antas ng kolesterol. Ang soluble fiber ay sumasama o dumidikit sa kolesterol sa loob ng ating digestive tract
o sikmura at ito ay nagsasanhi upang hindi sipsipin ng daloy ng ating dugo ang mga kolesterol at sa halip ay inilalabas natin ito kaagad na siyang dahilan upang mapababa ang level ng kolesterol at suportahan ang kalusugan ng ating cardiovascular at maging ang blood sugar ay kaya nitong pababain dahil na rin sa uri ng fiber na tinatawag na insulin na siya namang sumisipsip ng glucose upang maiwasan ang banta at paglala ng diabetes. Number 1, mainam na isama para sa iyong dieta. Hindi lang nakakaganda ng presyon ang labong dahil ang pagkonsumo nito ay sobrang angkop para suportahan ang iyong balancing dieta. Mahusay ang labong kung hanap mo ay para ma-maintain ang iyong timbang sapagkat mababa lamang ang taglay na carbohydrates ng labong na sobrang angkop upang bigyan tayo ng matagal na pakiramdam ng pagkabusog at dahil ito sa mayaman sa protina ang labong na siyang tumutulong upang maiwasan ang mayat-mayang pagkain. May mga dapat ding tandaan sa pagluluto ng labong at maaari itong magdulot ng panganib para sa mga kakain kung mali ang pagprepara o pagluluto dito at ipinapaalala na bawal kainin ng hilaw ang labong at ito ay dapat pakuloang mabuti sa mainit at kumukulong tubig na mayroong asin hanggang sa ito ay lumambot sapagkat ang hilaw na labong ay maaaring makalason sa tao at magiging ligtas lamang itong kainin kapag ito ay napakuluan sa tubig na mayroong asin upang mawala ang taglay nitong lason na tinatawag na cyanogenic glycosides. Bagamat ang labong ay parang isang normal na gulay din, ngunit ang pagkain ng labong ay mayroong ilang masamang epekto rin at ang sobra-sobrang pagkain dito ay maaaring magdulot ng problema sa ating kidney dahil may taglay din itong oxalate na siyang bawal sa mga taong mayroong bato sa kidney. Maaari rin itong makaapekto sa thyroid function sapagkat may taglay itong goitrogen na maaaring maapektuhan ang ating thyroid gland na makagawa ng thyroid hormones at maaari itong maiwasan sa pamamagitan ng tamang pagluto at pagkain ng tamang dami ng labong. Sa pangkalahatan, ang labong ay isang masustansyang pagkain na mayroong taglay na maraming benepisyo para sa ating kalusugan. Palaging tandaan na dapat lutuing mabuti ang labong upang maalis ang mga taglay nitong panganib sa ating kalusugan. Ikaw ka-ideya, nakakain ka na ba ng labong? Ano ang iyong madalas na luto dito? Paano ang iyong estilo o pagpeprepara sa labong upang makasigurong ligtas mo itong makakain? At gaano ka kadalas kumain ng gulay na ito? At ikaw ba ay isa sa nasasarapan sa lasa ng labong? Ibahagi mo naman ang iyong ideya sa comment section kung paano ka natuto at saan mo nalaman na pwede palang kainin ang umuusling tubo na ito ng kawayan na tinatawag na labong. At ang lahat ng mga nabanggit ay ayon sa mga pag-aaral na isinagawa sa labong at ang mga nabanggit na benepisyo ay mula sa mga eksperto at mga food nutritionist at huwag nating kalimutang kumonsulta palagi sa isang profesional na manggagamot o isang dietitian upang malaman at mabigyan tayo ng tamang rekomendasyon kung tayo ay mayroong allergy sa pagkain na ating susubukan upang palaging maging ligtas ang ating kalusugan. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangad kong nabigyan kita ng mga ideyang makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukang bigyang paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.